Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang promesa, bagong promise ng Pangulong Marcos Jr. na bago siya bababa sa kanyang opisina as presidente by 2028, magkakaroon na tayo ng subway dyan sa Metro Manila. Wow, sana magdilang anghel ang Pangulo kasi kailangan natin yan para maibsan ang traffic. But ang tanong, kaya ba o kayabangan? Nagsalita po ang DOTR Secretary, hindi kaya. Tapos ito, may post akong nabasa na malaking problema. Yung kontraktor parang titigil na dahil sa territorial dispute ng Makati and Taguig. So yun ang pag-usapan natin. Pakinggan natin sandali ang speech ng Pangulo tungkol dyan. At matapos bilang Pangulo, magkakaroon na tayo ng subway dito sa Pilipinas. Yung subway, yung tren na dumadaan sa ilalim ng lupa. Yung nakikita po natin, dati nakikita lang natin sa sine yan. Meron na po tayo dito sa Pilipinas na. Yan. Paano po? Di ba ang sarap pakinggan? Naulitin ko, sana magdilang anghel ang ating Pangulo dahil napakalaking tulong yan sa mga commuters sa Metro Manila. Naranasan ko na o kaming mag-asawa. Every time na magpunta kami sa US, mag-train kami. Ayun, lalo na nung una kong punta sa US, sa Washington DC noong 2005. Napaka daling magbiyahe dahil mga train system nila karamihan dumadaan sa ilalim ng lupa, subway. So sana mangyari. Sana ito yung kung marami mang promesa ang Pangulo na hindi natupad, sana matupad ito. But ang tanong, kaya bang tuparin o kayabangan lang? Sa post ng News 5 ata yan, nabasa ko, ang DOTR Secretary nagsabi na hindi kaya. Because of delays. DOTR Secretary nagsasabi, because of delays, hindi kaya. So, kanino tayo maniwala? Sa presidente? O yung secretary mismo na nakakaalam sa detalye? Ito, matinong tao ito, si Secretary Vince Dizon, panahon ng PRRD, talagang panahon ng pandemic, talagang gumalaw siya ng gusto at ang kanyang credibility, kilalang kilala na he's a workman o yung talagang he delivers. Kaya ako, between the president na napakasarap pakinggan na pangako, 2028 magkakaroon ng subway, mas naniniwala ako dito sa DOTR Secretary na naging realistic. Hindi politiko itong DOTR Secretary. Itong presidente natin, campaign rally yun eh. Of course, magsalita siya ng gano'n para maraming boboto sa alyansa. Ito na ngayon. Yung sinasabi ng DOTR Secretary na because of delays, hindi kaya ng 2028. So, some other years, baka panahon na ni BP Sara, magkakaroon tayo. Okay, ito, post ng Above the Philippines. Basahin ko Okay. This subway is supposed to run from Ayala Avenue crossing EDSA Guadalupe, passing the most important districts in Makati. The subway is under construction, but recently, its contractor announced that it is no longer feasible due to the territorial dispute between the cities of Makati and Taguig. Yan o. So may mapa dyan. Makati subway no longer
visible hanggat hindi ma-resolve yung bangayan ng dalawang siyudad tungkol sa teritoryo. So dahil dito, talagang madelay. Okay, magbasa lang ako sa mga comments ha. Elson Ogario, due to political turf war and greed sacrificing public interest. WTF. Oh, what they blank. Yogi Ruiz, parang kilala ko ito, yung dating commissioner ata ito. Mr. President BBM, please give your voice on this. This will be settled once the President says so. Please sir, I am imploring you, our country is so divided right now that even projects that benefit the people are caught in the crossfire. Agree. So dito na matitestingan ang leadership ng Pangulo. Dito niya patutunayan na mali si Tatay Digong nagsabi sa kanya na weak leader siya. Pag ma-resolve niya ito, I don't know, anong gagawin niya? Mayor, kausapin, or ano. Tapos, ma-resolve ang conflict at tuloy-tuloy ang proyekto at matapos bago siya mabababa sa pwesto. Nako, baka yan ang greatest legacy na iiwanan niya. Kaya ba niyang i-resolve itong conflict na ito? Sana. Law Estrijon. All that money wasted, how irresponsible, totally unacceptable. Oh, kasi nasimulan na eh. 2019 ito nasimulan. Panahon ni PRRD, yung build niya, kailang nahinto nung pandemic. So, sinimulan ulit nung itinuloy nung 2023. So, hanggang ngayon, kailang ito may problema pala sa teritoryo. So, may nabasa ako dito kanina. Kung panahon pa ni Digong ito, kayang-kaya niyang i-resolve. Wala na yon. Too much politics. Pag si Digong pa ang presidente, nako, hindi magsilbi yan. Kasi, ang national interest ang mangibabaw. Dito mo na makita yung strong leadership. Ulitin ko, pag Digong ang presidente, kayang-kaya niyang resolve. I don't know itong leadership ngayon ng present administration kung kaya ba niyang i-resolve. Nagsalita na siya na magkakaroon ng sisingilin na naman siya ng taong bayan. In the same manner na sinisingil siya tungkol sa 20 pesos per kilong bigas. Oh, natupad na. Promise fulfilled. Palakpakan. Salot tayo sa administrasyon. Kailang natupad isang araw lang. May 1 lang. Nagbenta. Ang daming pumila. May 2. Wala na. Stop. Bakit? Pina-stop ng COMELEC. Kasi vote buying sila. Wala silang magawa kundi na-stop. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig dahil ang income sa channel na ito is ginagamit natin pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng Tribong Talandig. Sa Bukidnon ito. Panoorin nyo ang video. Pod ni angero nga itabang din ni sa mga balay nga daot na din ni sa Sitio Garden. So mauna ni sila ang mga tao. Salamat kay dai sin naghatag sa mo. Salamat kay ma'am yung naghatag. Ihatag. Di ko na lupi. Panabag sa mo.
Upay palito na mo ni nga wala ipalit. Salamat kayo kani. Nani sila ang natabangan ugero. So daghan na gid kay sila nga tao. Cara mande alay urak mande cara mande syukur. Salamat sa gyatan. Si Brex boy man ang oh kana si Brex boy. Cara tingnan mo. Si Brex mande Brex brando. Salamat. Salamat yun kayo. Ay ginabangan mi. Nalo ka niya. Salamat yun kayo. Salamat kayo kay ginabangan mi. Dili may makatawad og dili kamo ang naghatag. Ug mura to dagan salamat.